Sa isang bansang napapalibutan ng ganda ng kalikasan ay may nakatagong panganib sa ilalim ng ating mga paa. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon kung saan ang mga tectonic plates ay laging nagbabanggaan. Sa loob ng ilang dekada, nasaksihan natin ang bagsik ng kalikasan. Mula sa mga gumuhong gusali hanggang sa mga dambuhalang tsunami, ang mga lindol na ito ay hindi lamang yumanig sa lupa. Binago rin nito ang buhay ng milyong-milyong mga Pilipino. Ngayon, babalikan natin ang 5 pinaka-nakakatakot at pinaka-mapinsalang lindol na nag-iiwan ng malalim na sugat sa ating kasaysayan. Handa ka na bang malaman ang katotohanan sa likod ng mga trahedyang ito? 2013 Bohol Earthquake. Noong October 15, 2013, habang ang bansa ay naghahanda para sa holiday ng Eid al-Adha, isang magnitude 7.2 na lindol ang tumama sa isla ng Bohol. Sa loob ng 30 segundo, ang paraiso ay naging isang war zone. Hindi lang ang mga modernong istruktura ang gumuho, ang mga dambuhalang simbahan ay tinayo noong panahon pa ng Kastila tulad ng Baclayon at Lobok Church ay naging abo at guho sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga pamosong Chocolate Hills ay nagkaroon din ng mga bitak at landslide na tila ba sinugatan ang mukha ng probinsya. Ngunit ang higit na nakakapag-alala dito, isang hidden fault ang natuklasan matapos ang lindol, ang North Bohol Fault. Hindi alam ng mga eksperto na umiiral pala ito hanggang sa mga araw na iyon. Mahigit 222 katao ang nasawi at libo-libo ang natulog sa mga tent dahil sa takot sa walang katapusang aftershocks. 1968, Kasiguran Earthquake. August 2, 1968, alas 4 ng madaling araw, habang ang karamihan ay mahimbing na natutulog, isang magnitude 7.3 na lindol ang yumanig mula sa Kasiguran Aurora hanggang sa pusod ng Maynila. Ang pinakatrahedya sa gabing iyon ay ang pagguho ng Ruby Tower sa Binondo. Isang 6 na palapag na gusali ang naging libingan ng 268 na katao. Isipin nyo ang hirap, marami ang natrap ng ilang araw sa ilalim ng mga gumuhong semento. Naririnig ang kanilang mga hiling para sa tubig at saklolo, ngunit hindi maabot. Ang trahedyang ito ang naging mitya upang baguhin at higpitan ang Building Code of the Philippines, isang aral na binayaran ng napakaraming buhay. 1990, Luzon Earthquake. Hindi malilimutan ng mga taga-Luzon ang petsang July 16, 1990. Sa gitna ng isang ordinaryong hapon, isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa buong isla. Ang sentro nito ay Nueva Ecija, ngunit ang pinakanapinsala ay ang Baguio City. Ang sikat na Hyatt Terraces Plaza ay gumuho na parang baraha. Natrap ang mga turista at empleyado sa loob. Putol ang lahat ng kalsada papunta sa syudad. Naging mistulang isla ang Baguio sa itaas ng bundok. Sa Dagupan naman, naranasan ang tinatawag na liquefaction. Ang matigas na lupa ay naging tila putik. Nilamon ang mga bahay at tulay na parang kumunoy. Mahigit 2,400 na katao ang nasawi. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamagastos at pinakanakakatakot na sakuna sa ating bansa. 1976, Morogoro Earthquake and Tsunami. Ang itinuturing na deadliest earthquake sa kasaysayan ng Pilipinas ay nangyari noong August 17, 1976. Isang magnitude 8.1 na lindol ang yumanig sa Morogoro sa Mindanao sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hindi doon nagtapos ang kilabot. Makalipas ang 10 minuto, isang 9-meter high tsunami o halos kasing taas ng 3-story building ang sumalanta sa 700 kilometer na baybayin. Dahil tulog ang karamihan, wala silang pagkakataong tumakas. Ang dagat na dati ay pinagkukunan ng buhay ay naging dahilan ng kamatayan ng mahigit 8,000 katao. Hanggang ngayon, marami pa rin ang itinuturing na missing o mga buhay na nilamon ng karagatan at hindi na muling nakita. 1645, Luzon Earthquake. At ang numero 1 sa ating listahan ay ang tinaguriang most destructive earthquake in the Philippine history noong November 30, 1645. Isang lindol na tinatayang nasa magnitude 7.5 pataas ang tumama sa Maynila. Halos lahat ng mga gusaling bato sa Intramuros ay gumuho. Ang mga kalsada ay bumuka at naglabas ng tubig at buhangin. Isipin nyo, noong panahong iyon, akala ng mga tao ay katapusan na ng mundo. Ang lindol na ito ay nagpabago sa mukha ng ating arkitektura. Dito isinilang ang earthquake baroque. Mga simbahan na may makakapal na pader at dambuhalang buttresses para siguraduhin hindi na muling guguho sa susunod na pagyanig. Ang mga trahedyang ito ay hindi lamang paalaala ng ating takot, kundi paalaala rin ng ating katatagan bilang mga Pilipino. Hindi natin mapipigilan ng lindol, ngunit ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maging handa. Ikaw, anong lindol ang hindi mo malilimutan? Comment mo ang iyong kwento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, maraming salamat po.